Alam ko po na ang topic tungkol sa hell ay hindi popular na topic. Kaya lang, masyado pong madiin ang pangungusap ng Panginoon sa aking puso. At sapagkat malalim po ang pagmamahal ko sa inyo at sa Panginoon, naririto po ako para maibahagi ang mga ilang natutunan ko, popular man ito o hindi. Kumbinsido po ako na hell is real, sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi nito sa marami pong talata sa Bible. At sa kakulangan po ng time, maganda kung kayo mismo ang magbabasa sa inyong Bible. Makikita po ninyo ito na binabanggit sa Matthew 18, verses 8 and 9. Matthew 3, verse 12. Dito po makikita nyo yung apoy na hindi namamatay. Sa Mark 9, verses 43 to 44, makikita nyo naman yung apoy at uod na hindi namamatay. Sa Mark 9:48, lawang apoy or lake of fire. At sa Revelation 14, verse 10, makikita nyo naman dito yung place of torment. Kung kayo po ay isang mananampalataya ni Kristo, dapat po ninyong paniwalaan ang lahat ng sinasabi po niya. Di po ba? Pero, bakit marami ang humahamak, hindi naniniwala, o hindi masyadong binibigyan ng pansin ang tungkol sa hell o impyerno? Ang isang reason ay kawalan ng tamang kaalaman tungkol po dito. Kasi, let's face it, ang topic po about hell is one of the most neglected doctrine. Kaya ang mga tao po ay hindi takot tungkol sa realidad ng impyerno. Pag sinabing hell, kasi nakakatakot ito. Hindi ito masayang pag-usapan at tumuturo ito sa kasalanan. Isa pa, marami pa rin ang nais ay nakakalungkot man sabihin, nais na ipagpatuloy ang kasalanan o kamalian. Marami rin ang nagkakasala, ayaw marinig na ang kanilang ginagawa ay mali. Marami rin ayaw marinig na ang kasalanan ay mayroong kaparusahan. At usually ang madalas lang sinasabi, God is loving, God is merciful. Narito po ako upang i-present ang the other side of God at ang kabalansihan ng paniniwala tungkol po sa Panginoon upang hindi po mawala ng kabuluhan ang passion ni Jesus on the cross. Alam po nating lahat that the Bible is full of God's promises, His love, His kindness, His grace and mercy, His healing, His forgiveness, and His salvation. Pero, ito lang ba ang nasa Bible? Hindi po. Kahit mababasa natin dito that God's love is perfect because He is a perfect God and His love endures forever. Mababasa rin po natin na kahit God's love is perfect, God's anger is also perfect because He is a perfect God and He can do exactly what He says. Mababasa rin po natin na mayroong mga batas ang Panginoon na dapat sundin at ang mga sumusunod ay mayroong pagpapala at kaligtasan at ang hindi naman ay mayroong sumpa at kamatayan. Mababasa rin po natin na may heaven na nag-aantay sa mga sumusunod
at mayroong hell na nakahanda at inilaan ng Panginoon para sa mga sumusuway. Ano ba ang mga reasons kung bakit may hell? Una, para maipakita ang kasamaan sa kasalanan, the evil in sin, and the holiness of God. Mayroon pong hell para maipakita ang katotohanan na ang Diyos ay banal, mayroon po siyang hustisya, mayroon din po siyang puot. Mayroon pong hell para maipakita rin po na ang bawat kasalanan, every sin is a rejection of God's rule over us. Bawat kasalanan ay katulad ng pagtanggi o pag-ayaw sa pamumuno ng Diyos sa ating buhay. It is like, shaking our fist on His face. Dapat po nating malaman, kahit mahal po tayo ng Panginoon, yun pong pagkabanal ng Diyos bilang Diyos, hindi matotolerate o pababayaan ang kahit maliit na kasalanan. Pwede po ninyo akong hindi paniwalaan at pwede kayong pumili ng mas magaan ditong turo. Pero mahirap magsisi sa huli, di po ba? Kung ang nakataya ay walang katapusang buhay sa impyerno. In Matthew 5, verse 48, Jesus said, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." And in Hebrews 12:14, "Make every effort to live in peace with all men, and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord." Sa Tagalog, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Again, maaaring bigyan pa ito ng iba pang interpretasyon. Pero mas dangerous po makipagsapalaran sa isang katuwiran kung ang nakataya ay buhay sa hell na walang katapusan at walang labasan. Klaro naman po ang salita. God hates sin. Ayaw niya sa kasalanan. Kaya niya ibinigay ang buhay niya sa cross para mabayaran ang kasalanan natin. Ganoon po niya kinamumuhian ang kasalanan. At ganoon din niya kamahal ang tao. Pero hindi po pases ang cross para magpatuloy tayong magkasala. Dinisplay po ng Panginoong Jesus ang kanyang love sa passion niya on the cross para sabihin ayaw ng Ama ang kasalanan. Kaya kahit ang bugtong niyang anak na si Jesus ay sinakripisyo niya para mawala, para maiwasan, para maipambayad sa kasalanan. Gusto niya at gumawa ng paraan ang Ama para magkaroon ng pambayad sa ating mga kasalanan. Kasi po, alam din niya na ang kasalanan ang magbubulid sa tao sa place na inilaan niya, ang impyerno, sa patuloy pong susuway sa Kanya at nagpawalang bisa o halaga sa ginawa ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. This is a reality that no man can change. Mayroong hell para rin maipakita yung infinite nature of God. Ito yung walang hanggang kalikasan ng Panginoon. Kaya tinitingnan niya
ang bawat kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mata, hindi sa pamamagitan ng mata ng tao. Sin dethroned God and set ourselves above God. Dahil infinite God siya, ang punishment o judgment, pag dumating na, infinite din po. Mayroong hell para maipakita rin ang divine justice ng Panginoon. Bawat kasalanan, mayroong kabayaran at siya rin ang maghihiganti. Ang sabi sa Romans 12, verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Alam po natin na napakaraming books and teachers, counselors, at iba pang mga ministers of the word na nagtuturo o nagpapayo ng mga susi at secrets kung paano ba magiging successful. Pero alam din po natin na ang buong mundo ay namumroblema pa rin sa kahirapan at kaguluhan at kasamaan. Alam po natin, maraming reasons dito. Pero ang isa po sa natuklasan ko na hindi masyadong naituturo at naipamumulat ay ang kabilang side of God. Ito po yung tungkol sa puot ng Panginoon. Na-realize ko na ang sino man na gustong maging successful, gustong maging prosperous, at gusto po niyang maligtas, ay kailangan din na malaman ang tungkol sa God's anger at kung ano ang magiging epekto nito sa buhay niya. The real problem of the world is not really money or material thing. It is the sin of man against God. For many were ignoring God's Himself, His teachings, His commands, His warnings. Pero kahit patuloy na binabaliwala ng marami ang utos at warnings ng Panginoon, naririto pa rin siya, nagpapaalala at palaging ipinakikita ang kanyang pag-ibig. Mayroong other side, ang God. Ito ang kanyang galit at ang kanyang parusa. I know that this is not the most appealing subject to discuss. But some of you might be intimidated, even insulted, by hearing that there is an eternal hell. Pero kahit po mahirap sa part ko, ayaw ko pong ipagdamot sa inyo ang katotohanan. Alam ninyo po ba kung bakit? Sa maniwala po kayo o hindi, malalim po kasi ang malasakit ko sa inyo. Gusto ko rin pong ipaunawa. Ang topic po na ito ay hindi para gawing kontrabida ang Diyos sa inyong buhay. Kung hindi paniwalaan siyang totoong Diyos na dapat respetuhin, seryosohin, mahalin at sundin. According to the Word of God, hell is real. It is a reality that nobody can change. Kung ang heaven ay isang place na pinupuntahan para sa lahat ng gustong makasama ang Panginoon, hindi ba reasonable sa Panginoon? Sapagkat siya ay just God, mayroon din siyang inihandang place para naman sa ayaw naman siyang makasama. Sa heaven,
walang magsasabi na ayoko namang pumunta rito eh. Walang pwedeng humaladkad o humila sa iyo para pumunta ka sa heaven. Maaaring marami nang humila sa iyo sa iba't ibang lugar, but nobody can drag you into heaven. Why? Kasi kung gusto mong mapunta sa heaven, dapat ikaw mismo ang gagawa ng desisyon to accept God's provision. Sasabihin mo mula sa puso mo na tinatanggap mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. And you will live for Him and serve Him. At sa isang banda naman, sabi sa Psalm 9:17, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Ang maliwanag na sinasabi rito, ang masasama at ang mga bansa na kinakalimutan ang Diyos ay mapupunta sa impyerno. Sinabi rin ni Jesus sa Matthew 10, verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. So, maliwanag, hell is a place for the wicked. Hell is a place where there is no love of God. At kapag naroroon ka na, wala ka nang matatagpo ang awa at love ng God. At ganoon din mula sa kahit kaninong tao. Sa kapanahunan po noon at ngayon, maraming bagay ang uso. Pero hindi usong pag-usapan ang anger o galit ng God, especially ang hell. Hindi po ba? Ang isa sa mga reasons ay kasi maraming takot sa tao. Kakaunti ang takot sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 7 verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Nakakalimutan din ang usapin tungkol sa hell sapagkat sa panahon natin ngayon, ang madalas lamang pag-usapan at masarap pag-usapan ay ang passion of our Lord Jesus Christ. Kaya nakakalimutan din o hindi nabibigyan ng pansin ang tungkol sa hell kasi ang love ng Panginoon ay patuloy pa ring dumadaloy ngayon sa makatarungan at kahit sa hindi makatarungan. Ganoon din sa mga saved o ligtas na o hindi pa ligtas. Ang mercy at ang grace ng Panginoon ay binubuhos pa rin niya sa panahon ngayon. Kaya nga minsan, marami ang nagtatanong, bakit marami ang masasama pero mayayaman? Minsan, sila pa yung may mga buildings na nirerentahan lamang ng mga Christians. Sila yung mayroong magagarang sasakyan, samantalang maraming Christians nakikipaghabulan sa mga buses or jeepneys. Sila yung mga nagpapasweldo sa mga Christians na tumatanggap lamang ng minimum wage. Siguro, kung tayo ang Diyos, kukunin natin lahat ang mga bagay para hindi ito ma-enjoy ng mga sinners o ng masasama. Now, kahit sinasabi sa Bible
na parurusahan niya ang masasama, naghahari pa rin po ang Panginoon sa kapanahunan natin ngayon with goodness and mercy. Kahit po siya Diyos, nandoon pa rin siya sa tabi ng kanyang mga pinili at nag-aanyaya pa rin siya at nagsasabing, "Come to me." Halika, lumapit ka sa akin. Ang paanyaya pong ito ay bukas pa rin hanggang ngayon para sa lahat. Pero darating po ang panahon kung saan ang mga hindi tumanggap sa Panginoong Hesus ay malalaman na wala na ang kanyang awa at grasya. Ang magiging maliwanag na lang sa kanila ay ang puot o galit ng Diyos. Every now and then, ang Panginoon po ay nagpapahiwatig pa rin ng kanyang galit sa mundo. Pero pinipigilan pa rin po niya ang kanyang kamay at paminsan-minsan, tinatapik-tapik lang niya tayo para sabihin, bakit ayaw mo pang mamuhay ng tama? Ang lahat ng naranasan ng mundo na kalamidad ay isa lamang pong pagtapik ng Panginoon para ituwid ng tao ang kamalian. Pero kahit tapik lamang po ito, ang isang katulad ng isang segundong earthquake, marami ang pagkawasak at pagkapuksa na nararanasan ng tao. Paano na po kung hindi na mapigilan ng Diyos ang galit niya at inutusan niya ang kanyang mga anghel na i-shake ang isang place ng 3 oras? Kung ang ilang segundo na medyo malakas na earthquake pwedeng pabagsakin even ng economy, ano kayang mangyayari kung abutin ito ng 3 hours? Magpasalamat po tayo, hindi pa niya ito ginagawa because of His grace and mercy. Ang maaaring isang mahalagang bagay na mapag-uusapan after the earthquake ay ang pag-uusap ng mga consultants or engineers. Marahil nagtataka sila, bakit yung mga bridges hindi naman dapat mag-collapse? Kasi alam na alam nila, tinayo nila ito na matibay at hindi basta-basta magko-collapse. Minsan, kailangan nga po nilang mag-hire pa, even bumayad ng malaki sa isang consultant firm para lamang matukoy ano nga bang nangyari. Ang totoo, simple lang ang dahilan nito. Walang makakatalo sa Diyos. We cannot withstand or we cannot withstand God. Pag nag-build ka ng 10 times o ibayo, He will send a 12. Your arms are too short to box or fight God. When God wants you, He gets you. Maaring sa oras pong ito ay marami pa ang nakatali sa kasalanan. Makinig po kayong mabuti. Maaring hindi pa naghahari sa inyo ang Panginoong Hesus. Pero kayo po ay nasa isang community or surroundings na ang love of God ay nakapaligid pa rin sa inyo. Maaring yung parents ninyo or your friends have shared the love of God. Kung saan kayo nag-work, you have experienced the love of God. Minsan, pag down na down kayo, mayroon pong ipapadala ang Panginoon, bibisita sa inyo, and somebody
will help you. That is the love of God. Kahit ang mga charitable institutions po ay motivated by the love of God. Ang mundo pong ito ngayon, kahit marami pa ang nagtatampo sa Panginoon, hindi po maikakaila na ang love of God is always and all around today. Kahit nga po kami at ang program na ito ay motivated by God's love. Pero what about a world where there is no love of God? Hell is a place where there is no love of God. Ako po, personally, ayoko pong pumunta sa hell. Ayoko pong mapunta sa ganitong klaseng lugar. Ayokong pumunta sa hell sapagkat dito mararanasan ang walang pagkatapos na galit ng Diyos. Marami na po akong naranasang lungkot at problema. But I thank God, it is not continuous. Kasi narito pa ako sa mundong may habag ang Panginoon, who gives me a little rest and gives me a little comfort. Ayaw ko mapunta sa hell kasi wala ditong exit. Wala ditong labasan. Hindi mo pwedeng sabihin, magwi-weekend lang ako sa hell para makita ko lang kung ano ang naririto. Sapagkat kung patuloy po tayong susuway sa Diyos at tayo po ay mapupunta sa hell, mananatili tayo dito forever. Naalala ko ang story ng isang dating pastor named Dr. Jack Hyles. Every Sunday, pinapadala po niya ang kanyang mga buses para mag-pick up ng mga kabataan for Sunday school. He had around 20,000 youngsters in Sunday school. They baptized around 100 a week. There was just soul winning. Pag nag-hire po siya ng secretary, hindi niya po tinatanong kung gaano karaming words ang kaya niyang i-type. Kung hindi, tinatanong po niya kung gaano karaming souls ang na-win na po niya sa Panginoon. Ganoon din, kapag nag-hire siya ng janitor, hindi niya tinatanong kung gaano siya kagaling mag-map. Instead, tinatanong niya, ilan ang souls o tao ang nadala niya sa Panginoon. And one time, mayroon pong nagtanong kay Jack, bakit ganoon na lamang siya kapursigi sa soul winning? Na sa tingin nga po ng iba ay para na siyang fanatic. At ang kwento po niya ay ito. Isang gabi daw, nagising siya na narinig niya yung nakakatakot na sigaw ng kanyang sister. At ang ginawa niya, umakyat siya sa taas, sa room ng sister niya. At natagpuan niya ang kanyang sister na hysterics. At pinagpapawisan pong mabuti. And Jack shook her, but he couldn't get her attention. Kaya ang ginawa niya, sinampal niya po ang kanyang kapatid. And he said, "What's wrong? You had a dream?" And she said, "No, no dream." And Jack said, "You had a nightmare?" And she said, "No, it was real." And Jack said, "Anong nangyari?" And she said, "Jack, I just got back from hell. Kagagaling ko lang
mula sa impyerno. At pinagpatuloy niya, pagkatapos ng ilang milyang ningning at liwanag at lahat ng mga bagay na lumilinlang sa mga tao, walang natirang iba kung hindi kawalan at lagim. Walang natira kung hindi kawalan ng pag-asa. Pag lumakad ka na papunta sa gates of hell, alam mo, you will never again be free. At dinugtong pa ng kapatid niya, nung malapit na siya sa gates of hell, mayroong nagsabi sa kanya na gatekeeper, diyan ka lang. So, nakatayo lang siya sa labas ng hell. Nakita niya ang mga tao whose faces were twisted and tongues were thick, eyes bulging, and hands splits and dropping blood. Ang mga mukha daw ng tao ay tabingi, pilipit. Ang mga dila ay makakapal. Ang mga mata ay nakaluwa. At ang mga kamay ay nagbibitak-bitak at tumutulo ang mga dugo. Noong hindi na niya matiis yung kanya pong nakikita, ang sabi niya sa gatekeeper, "Sir, please, let some air come in." And he said, "No air in hell." Then she said, "Kind sir, let them have a drink of water." And he said, "No water in hell." At sa awa niya, pinakiusap na lang po niya kung ito ay totoo. Just, let them die. Pabayaan na lang silang mamatay. And the gatekeeper answered, "No death in hell." She said, "My God, how long will they suffer?" And the gatekeeper said, "Forever and ever. Hell has no exit, and there is no death in hell." Alam niyo, nung papaalis na po siya, sabi ng gatekeeper sa kanya, "Go back and tell the story." Noon pong patalikod na siya, nakita niya yung daddy niya ay nasa hell. Kaya ang sabi niya kay Jack, "Yes, our daddy is in hell because he never got around to doing the most important thing. And yes, he schooled us, he fed and clothed us, but he never got around to saying yes to Jesus Christ." Nagtapos si Jack by saying, "I win souls every day so that nobody else's daddy has to go to hell." Katulad po ni Dr. Jack Hyles, naririto po kami para makahatak ng tao papalapit sa Panginoon at hindi papalapit sa amin. Alam ko po na mabigat na topic ang akin pong tinatalakay, pero pinili ko pong manindigan ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat dito po ninyo matatanaw ang malalim kong burden at conviction na inilagay ng Panginoon sa aking puso. Somebody, I believe, has to make a stand because every day men stand on the brink of the pit of hell. Kailangan mayroong tumayo at magbabala sapagkat maraming tao hindi alam na sila ay naroon na sa danger.
Kung ang paglalakas ng loob kong iparinig ang turo tungkol sa hell ay makakapagpabago sa mga taong ang tingin nila marahil sa sarili nila ay wala na silang kabuluhan, and later on, sila'y makakapag-isip-isip sa bagay na eternal, then preaching about hell is valuable indeed. Kung ipapahintulot po ng Panginoon, next time, ise-share ko po sa inyo yung mas graphic description ng hell. Sapagkat mas mainam na po, palagay ko, na masilip natin ang hell ngayon pa lamang habang buhay pa lang tayo. At di bali na po tayong matakot dito ngayon kaysa pagtiisan natin ang impyerno kapag tayo'y patay na. Hindi ko po gusto na mas matakot kayo sa hell kaysa kasalanan because sin is your real enemy. Sin is worse than hell because sin gave birth to hell. Pag pinag-isipan pong mabuti, ang kasalanan ang mas worse kaysa impyerno, sapagkat ang kasalanan ang dahilan kaya may impyerno. At bilang panghuli, dapat po nating tandaan, hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya ang mensahe pong ito ay malakas at madiin na paalala ng Panginoon habang may oras pa. At dinidiin po ng Panginoon, mabuhay tayo na may takot sa Diyos. Sapagkat ang tao po na may takot sa Panginoon ay ang taong mayroong greater respect for His commandments. Hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala ang babala pong ito ng Panginoon for another day or night. Anytime po kasi, pwede nang dumating ang Panginoon. Anytime, pwede po tayong malagutan ng hininga. And when you die, it will be too late to repent. Because all opportunity to repent ends at death. Kapag po tayo ay namatay na, huli na para magsisi pa at tumalikod sa kasalanan. Lahat ng pagkakataon para magsisi ay natatapos sa kamatayan. At sa haba pong panahon na nagdaan hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi pa rin tumitigil magpaalala at magpadama ng kanyang pagtawag. Hindi po para sa iisa lamang na tao, kung hindi para sa lahat. Ito po ay pagtawag para lumapit sa Kanya. Pagtawag para mapatawad niya. Pagtawag para magbigay ng panibagong buhay at pag-asa. Ipinalantad po ng Panginoon ang katotohanan tungkol sa hell sapagkat gusto niya ring malantad na hindi ito ang lugar na nais niya para sa iyo at sa akin. Kaya niya ipinakita ang malalim niyang pag-ibig sa cross para hindi tayo mapunta sa hell. To me, the cross is like a heavenly invitation. The cross is like an open door in heaven, described in Revelation
4, verse 1. And the voice of God said, "Come up here." Jesus is the open door to heaven. Jesus is the open door in Matthew 11, verse 28, saying, "Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Jesus is the open door who says, "Take," yes, take, Jesus said, "my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul." Through that open door, I hear Jesus say, "The one who comes to me, I will by no means cast out." Ang sabi po niya, "At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin." From this open door, I hear, "He that believes in me shall be saved." Say to those who are broken hearted, do not be afraid. The Lord your God is strong with his loving arms when you call on his name. He will come and save, and he will come and save you. He will come and save you. Say to the weary one, your God will surely come. He will come and save you. He will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes on him. You will rise again. He will come and save you. He is our refuge in a day of trouble. He is our shelter in a time of storm. He is our tower in a day of sorrow, a fortress in a time of war. And he will come and save you. He will come and save you. Oh, lift up your eyes on him. You will arise again. He will come and save you. Lift up your eyes on him. You will arise again. He will come and save you. Sa lahat po ng nakakapakinig ng mensaheng ito po ay para sa inyo. Jesus Christ is still providing an open door for you. An open door not in hell, but an open door in heaven, described in the book of Revelation. Kung nais ninyong makapasok dito, Jesus is the way and He is the door. Kaya
sumabay po kayo sa maikling panalangin ito. Sige po, just say it from your heart. Sabihin po ninyo, Panginoon, napakabuti mo. Hindi ko po akalain na hanggang ngayon, bukas pa ang pinto ng puso mo para sa aking pagbabalik. Ayaw ko na pong mag-aksaya ng panahon. Inaamin ko, ako po ay makasalanan. Hinihingi ko po ang inyong awa at kapatawaran. Gusto ko pong mag-umpisa ng panibagong buhay na may takot, may pagsunod sa iyo. Thank you, Jesus, for reminding me that you are that open door. And from you, I shall receive mercy. I shall receive grace. I shall receive forgiveness. And finally, I shall receive eternal life, all courtesy of Jesus, of you, Jesus, my wonderful Savior, Jesus Christ. Amen. At doon po sa mayroong may sakit, naniniwala po ako na hindi aksidente na kayo po ay naririyan at nanonood o nakikinig. Gusto po kayong hipuin ng Panginoon. It only takes faith so you could receive your miracle. Sabihin po ninyo ito, and I will pray for you. Just claim it as I pray the prayer of faith. Panginoon, naniniwala po ako na sa gabing ito, mayroon kang dinadalaw. Mayroon kang pinupuntahang lugar. Lugar na matagal mo nang minamatyagan. At sa pamamagitan ng programang ito, alam ko po, Panginoon, sinet mo na ang time na ito para sabihin sa nanonood na iyon na mahal kita. Gusto kitang pagalingin. Gusto kitang palayain sa anumang klaseng problema, sa anumang klase ng pagkatali. And right now, oh Lord Jesus, I just want to say this prayer by faith. I want to receive, Lord Jesus, healing, deliverance, and great love from you for these people who are watching right now. And Lord, I also pray that your Spirit, the Holy Spirit, will visit them, will empower them, and will make them feel that you are alive. You are powerful, oh Lord. So I pray, oh God, that your great manifestation, the manifestation of your Spirit, will be upon those people, will be upon that person who are hearing this message right now. And I ask, oh Lord, again, may your anointing, the anointing of your Spirit, will rest upon them, to guide them and protect them, to lead them on the way where you want them to go. And I ask this in the most powerful name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sabihin po niyo, salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking mga problema. Salamat, Panginoon,
sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa deliverance. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Maraming salamat. At ito po ang aming pinagkaisang hingin sa pangalan ni Jesus.